Good morning po, nagbabalik po ang inyong tagawasto, Sergeant Clint, sa akong correction officer at isa rin akong registered criminologist. Ngayon po, pag-usapan natin yung mga grounds para po makancel, ma-revoke or masuspend yung ating license at ang ating permit to carry. Yung license po na tinutukoy dito, yan po yung ating license to own and possess firearms, at ang permit naman na tinutukoy dito ay yung ating permit to carry. Makikita po yung mga grounds na yan sa Section 39. Under Section 39, 10 po lahat ng mga grounds. Pero pag-usapan lang po muna natin yung isang grounds, yung non-reportorial requirements. Ano po ba yung requirements na ito? Ano po ba yung mga kailangan nating i-report? Bilang lisensyadong nagmamay-ari ng baril, may mga obligasyon po tayo na kailangan nating gawin. Isa po dito yung reportorial requirements na ito. Una po sa listahan yung pag nawala yung ating firearms or parts ng ating firearms, kailangan po nating i-report yan sa FEO. Sa parts po ng firearms, meron po tayong dalawa dyan. Mayroon tayong major parts at saka minor parts. Yung major parts refers to barrel, slide, frame, receiver, cylinder, or bolt assembly. At yung minor parts naman, lahat ng mga hindi nabanggit doon sa major parts maliban sa accessories, ay yan po yung minor parts. Sabi po ng batas, kapag nawala po natin yung ating firearms or parts ng ating firearms, kailangan po nating i-notify ang FEO ng PNP. Simula nung pagkawala or simula nung natuklasan mo kung kailan nawala, you have 30 days po para i-report yan. Okay po, let's assume na nawala. Ang una nyo pong gagawin ay mag-execute po agad ng affidavit of loss. Then, dalahin po yung affidavit of loss sa FEO. Yung affidavit of loss or yung ating pag-report sa FEO, yan po ay magsisilbing protection natin. Baka po kasi magamit yung ating firearms sa krimen. Remember po na kahit parts lang ng firearms ang mawala, kailangan po nating i-report yan. Mag-execute ng affidavit of loss, then i-report po sa FEO. One of the scenario na pwedeng mangyari, for example, yung parts ng inyong firearms, for example, yung barrel, nawala at yung nakakuha pumunta ng airport. Sasabit ka po dyan for not reporting, plus fine na 10,000 pesos. And of course, grounds po yan for revocation, cancellation, or suspension ng ating license or permit. Kaya po, napaka-importante na kapag nawala po ay i-report po natin agad sa FEO at mag-execute tayo ng affidavit of loss. At remember na kapag nawala po natin yung ating firearms through negligence, ay grounds po yon para makancel din ang ating license or permit. Maliban sa non-reportorial, doon po mismo sa pagkawala ng firearms through negligence, ay grounds po yon for cancellation, revocation, or suspension ng ating lisensya or permit. So yung pangalawa naman po na obligasyon natin na i-report, kapag po nagpalit tayo ng residence address or office address. Kung mapapansin po ninyo, sa baba po ng ating mga IDs sa firearms registration at sa lahat po, nakalagay po doon yung ating residence address. Ngayon, kapag nagpalit po tayo, mayroon po tayong 30 days para po i-report yung pangyayaring yan. Kasi po, sabi ng batas, notify the FEO kapag nag-change of residence tayo. Notify po ang ginamit na salita. So ang maganda pong gawin natin ay true writing. Then secured po ng receiving copy. Or kung may instruction yung FEO, follow the instruction. Failure to comply po sa pag-report ng pagpalit ng residence ay meron pong multa na 5,000. At yun na nga, grounds din siya sa cancellation, revocation, or suspension ng ating permit or license. So kapag nangyari po sa atin yan, mawalan tayo ng firearms or parts ng firearms or nagpalit tayo ng residence, duty po natin na legal na nagmamay-ari ng baril, kailangan po nating i-report yan sa FEO. So hanggang dito na lang po, sana po nakatulong and
have a great day.